Metro Manila, buwan ng Marso. Isang kakilakilabot na umaga ang nakatakdang umukit sa kasaysayan ng krimen sa Kapitolyo. Sa gitna ng mabigat na daloy ng trapiko sa Metro Manila Skyway, isang nakakabinging pagsabog ang yumanig sa himpapawid, lumamon sa isang marangyang sasakyan at sa dalawang buhay na sakay nito. Ang krimen ay perpektong naikumot sa likod ng isang kalunos-lunos na aksidente. Ang utak sa likod nito ay nakatayo sa dilim, ngumingiti ng patuya, at buong tiwalang ibinaon na ang kanyang kasalanan kasama ng mga abo. Ngunit hindi nila alam, maaaring huliman ang hustisya, ngunit tiyak na darating ito. Maligayang pagbabalik sa ating mga manonood sa kanal ng Kwentong Krimen, ang lugar kung saan ang mga itinatagong kasamaan ng tao ay ibinubunyag sa ilalim ng liwanag ng katarungan. Bandang 5:30 ng umaga, madilim-dilim pa ang kalangitan ng Metro Manila, ngunit ang Skyway ay nagsisimula na magising at mapuno ng sasakyan. Sa pagitan ng dumaraming mga behikulo, isang nakakabulag na asul na liwanag ang kumislap mula sa ilalim ng chassis ng isang humaharurot na Hongki Sham, isang marangyang electric D. Ilang saglit pa, isang malakas at nakakayanig na pagsabog ang bumasag sa umagang nababalot ng smog. Isang dambuhalang bola ng apoy ang lumamon sa sasakyan sa isang iglap. Ginagawa itong isang umaandar na sulo bago ito bumangga sa sementadong barrier sa gitna ng pag-ulan ng mga nagbabagang bakal at tilansik ng apoy. Tila bumuka ang impyerno sa mismong highway. Ang Hongki Sham, na isang ipinagmamalaking teknolohiya ng sasakyan, ay nauwi sa pagiging isang sunog, baluktot, at hindi na makilalang kalansay na bakal. Sumambulat ang apoy mula sa battery compartment sa ilalim ng sasakyan, napakabangis at malupit, lumilikha ng sobrang init na maging ang aspalto sa paligid nito ay nagsimulang matunaw. Ang amoy ng sunog na bakal, plastik, at isang bagay na mas nakakakilabot pa ay bumaon sa makapal at nakakasulasok na hangin. Sa loob ng nagbabagang hawlang bakal na iyon, dalawang buhay ang napuksa sa pinakakarumaldumal na paraan. Sila ay sunog at naging uling na. Nakadikit sa mga natitirang bahagi ng premium leather seats, sa isang nakakapanindig balahibong nakakabaluktot na posisyon at hindi na talaga makilala. Ang mga unang motorista na nakasaksi sa pangyayari ay napako na lamang sa matinding takot. Nagkagulo ang trapiko, ang mga sigawan, busina ng mga sasakyan, at ang matinis na tunog ng pagpreno sa aspalto ay lumikha ng isang simponya ng panik. Sa loob lamang ng ilang minuto, kumalat ang tsismis na kasing bilis ng apoy, sumabog ang isang electric vehicle, at isang Chinese sea na naman. Ang mga malabong takot tungkol sa teknolohiya ng baterya na pinalalaki ng mga kwento sa internet ay tila naging isang nakakakilabot na katotohanan sa harap mismo ng kanilang mga mata. Wala ni isa sa mga usisero roon ang nag-isip na sila pala ay nakasaksi sa isang crime scene ng isang detalyado at pinagplanuhang pagpatay. Ang pagsisiyasat. Ang nakakabinging wangwang ng mga fire truck at sasakyan ng pulis ay bumasag sa kaguluhan sa Skyway. Ang mga bombero mula sa Bureau of Fire Protection, BFP, ang unang dumating. Nagbuga sila ng puting foam mula sa malalaking hose papunta sa bola ng apoy na dati isang sasakyan. Ang apoy mula sa lithium-ion battery block ay napakahirap apulahin. Nagbubuga ito ng asul na sparks at umuungol na parang isang nasugatang halimaw bago tuluyang sumuko sa ilalim ng makapal na patong ng foam. Napuno ang hangin ng amoy ng nasusunog na kemikal, tunaw na bakal at masangsang na usok. Nang maapula ang apoy, ang eksenang tumambad sa paningin ng lahat ay tunay na nakakakilabot. Ang Hongki Sham, na simbolo ng karangyaan at makabagong teknolohiya, ay isa na lamang itim at walang hugis na tumpok ng bakal na umuusok pa. Personal na pinamunuan ni Police Colonel P.O. Hector Pangilinan, ang direktor ng Highway Patrol Group, GA, ng Philippine National Police, VA, ang operasyon sa lokasyon. Naglagay siya ng malawak na police line at kinumpas ang mga tauhan upang maibsan ang napakatinding traffic na umabot na ng ilang kilometro. Tumigas ang kanyang mukha habang tinititigan ang mga labi ng sasakyan. Isa na naman itong kaso ng nasunog na ngunit ang antas ng pagkawasak ngayon ay labis na nakakaalarma. Tumilapon ang mga piyesa ng sasakyan ng ilang dosenang metro. Nagalusan at nangitim ang malaking bahagi ng kalsada. Inutusan niya ang Scene of the Crime Operatives, SOCO, na magtrabaho ng may pinakamataas na pag-ingat. Hindi lamang ito tungkol sa pag-imbestiga sa isang aksidente,
kundi pagkuha rin ng datos upang matukoy ang sanhi at mabalaan ang publiko sa posibleng panganib. Maingat na lumapit sa kalansay ng sasakyan ang pangkat mula sa SE Forensic Group na nakasuot ng mga espesyal na protective gear. Ang pangunahin nilang tinuon ay ang lugar ng baterya sa ilalim ng chassis. Kailangan nilang siguruhin na wala ng panganib ng short circuit o susunod pang pagsabog. Naging masusi ang pangangalap ng ebidensya. Kumuha sila ng mga sample ng abo, tunaw na bakal, at partikular na hinanap ang black box. Ang EFC, Event Data Recorder, ng sasakyan, kung buo pa, ang magiging gintong susi upang ma-record ang lahat ng operational data ng sasakyan bago mangyari ang sakuna. Ang pinakamasakit na proseso ay ang pag-alis sa dalawang biktima. Ang parehong bangkay ay labis na nawasak ng apoy kaya't imposibleng makilala pa sa paningin. Inilagay sila sa mga espesyal na body bag at agad dinala sa crime lab. Doon, sa pamamagitan ng chassis number na natagpuan sa isang piraso ng bakal na hindi tuluyang nasunog, mabilis na natukoy ng mga pulis na ang nagmamay-ari ay si Ginoong Ramoncito Valderrama, 52 taong gulang, na nakatira sa isang sikat at marangyang mansyon sa Forbes Park, Makati. Agad na isinagawa ang paghahatid ng malungkot na balita. Dalawang sasakyan ng pulis ang tahimik na huminto sa harap ng gate ng malapalasyong bahay. Ang nagbukas ng pinto ay isang napakagandang nakababatang babae na maihalong pagkalito sa kanyang mga mata. Nang magpakilala ang mga pulis at ibalita ang aksidente, ang babae na nakilalang si Lorraine Valderrama, 29 taong gulang at asawa ni Ginoong Ramoncito, ay nawalan ng lakas para tumayo. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang mga hagulgol ay nabara sa kanyang lalamunan. Napakatindi ng pagkabigla kaya't muntik na siyang himatayin. Matapos siyang tulungang makapasok ng mga kamag-anak at medyo kumalma, sinabi ni Lorraine na ang kanyang asawa ay may biglaang business trip patungong Clark, Pampanga ng umagang iyon para makipagkita sa isang kliyente. Umalis siyang kasama ang kanyang personal na sekretarya na nagngangalang Clarice Pineda. Tumugma ang impormasyong ito sa pagkakaroon ng dalawang biktima sa loob ng sasakyan. Si Ramoncito Valderrama ay isang malaking pangalan sa industriya ng sasakyan sa Pilipinas. Nagsimula sa wala, matagumpay siyang nakapagpatayo ng isang imperyo sa negosyo na dalubhasa sa pag-import at pag-distribute ng mga kotse, lalo na ng mga luxury brand mula sa China. Sa edad na 52, nasa tuktok siya ng kanyang karera, may saganang yaman at may isang batang at magandang asawa. Ang isa pang biktima, si Clarice Pineda na 23 taong gulang pa lamang, ay halimbawa ng isang matagumpay na young professional. Nagtapos bilang cum laude sa isang kilalang unibersidad, mabilis siyang naging kanang kamay ng direktor. Sa social media, si Clarice ay isang masigla at magandang dalaga, palaging nagpapakita ng positibo at masayang imahe. Ang biglaang pagkamatay ng dalawang taong ito ay talagang nakakagulat at nag-udyok ng alon ng pangamba sa lipunan tungkol sa kaligtasan ng mga pausbong na electric vehicles. Ang konklusyon ng pulisya at ang pagluluksa. 2 linggo matapos ang trahedya, inilabas ng SCT Highway Patrol Group ang kanilang paunang konklusyon. Base sa resulta ng pagsusuri mula sa SE Forensic Group at pagsusuri ng data mula sa black box ng sasakyan, tinukoy ang sanhi ng pagsabog bilang isang insidente ng thermal runaway sa lithium-ion battery block. Isang sirang battery cell ang nagdulot ng short circuit na nag-trigger ng domino effect sa iba pang mga cell na nauwi sa isang malakas at mapaminsalang pagsabog. Ang konklusyong ito ay tumugma sa pangamba ng publiko tungkol sa dumaraming mga electric cars. Formal na isinarapan samantala ang kaso, na nagdesisyong isa lamang itong napakalubhang aksidente sa kalsada na walang palatandaan ng foul play. Ang mga labi ng dalawang biktima, matapos ang lahat ng proseso ng forensic, ay ibinigay na sa kanilang mga pamilya para mailibing. 2 libing, 2 napakakaibang atmosfera, ngunit nababalot ng parehong lalim ng pagdadalamhati. Ang burol para kay Direktor Ramoncito Valderrama ay idinao sa isa sa pinakamagarang memorial chapel sa The Heritage Park sa Taguig. Ang kwarto ay napakasagrado at puno ng karagatan ng mga puting bulaklak. Mga business partners, empleyado, at mga kaibigan mula sa alta sosyedad ang nagdagsaan upang makiramay. Lahat ay nagpahayag ng kanilang pakikidalamhati sa pagkawala ng isang napakagaling na negosyanteng inabot ng kamalasan. Ang atensyon ng lahat ay na kay Lorraine, ang nakababatang asawa.
Nakasuot ng puting damit pangluksa, mukhang napakahina ni Lorraine. Ang kanyang magandang mukha ay namayat. Ang kanyang mga mata ay mugto dahil sa labis na pag-iyak. Halos hindi siya makatayo at kailangan pang alalayan ng mga kamag-anak tuwing sasalubong sa mga nakikiramay. Ang imahe ng isang biyudang nawasak dahil sa napakalaking kawalan ay matagumpay na nagpaluha sa maraming tao. Kabaligtaran ng karangyaang iyon, ang lamay para sa sekretaryang si Clarice Pineda ay tahimik na naganap sa isang maliit na eskinita sa Tondo. Ang sakit dito ay mas tumatago sa puso. Ang kanyang mga magulang, na mga simpleng manggagawa, ay tuluyang nawasak sa harap ng litrato ng kanilang maganda at matalinong anak na palagi nilang ipinagmamalaki. Sa mga kaibigang nakiramay, naroon si Angelo Suarez. Nakatayo siya ng walang kibo sa isang sulok. Blanko ang kanyang mapupulang mata. Ang kanyang mukha na puno ng kawalan ng pag-asa ay nagpapakita ng pagdurusa ng isang lalaking nawalan ng pinakamamahal na nagpadurog din sa puso ng mga kaibigan ni Clarice. Hindi nagsasalita si Angelo, tahimik lamang siyang nakabantay sa pamilya ni Clarice, isang tanawing aantig sa puso ng sinumang makakakita. Ang katotohanan sa likod ng telon. Tila natapos ng perpekto ang palabas. Ngunit sa ikatlong gabi matapos mailibing si Clarice, habang tulog na ang buong Metro Manila, isang tawag sa telepono ang gumisi sa pekeng katahimikang iyon. Sa loob ng kanyang madilim na boarding house, pinindot ni Angelo ang numero ni Lorraine, nanginginig ang mga kamay dahil sa matinding galit. Isang ring pa lang, sinagot na ito ni Lorraine. Hello. Mahina at tila pagod na sagot ni Lorraine. Ikaw. Ang sigaw ni Angelo sa kabilang linya ay parang isang halimaw na nasugatan. Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin na sasama si Clarice sa matandang hukluban na iyon? Saglit na natahimik sa kabilang linya. Pagkatapos, naging panik ang boses ni Lorraine. Angelo, anong ibig mong sabihin? Ako, wala talaga akong alam. Ang biyaheng yon ay bigla ang desisyon niya sa huling sandali. Nalaman ko lang din nung sinabihan ako ng mga pulis, huwag ka nang magkunwari, sigaw ni Angelo, basag ang boses dahil sa galit at paghihirap. Ang babaeng mahal ko ay patay na. Patay, sunog, naging uling. Tapos sasabihin mong komplikado. Sinasabi ko sa'yo, sinira mo ang lahat. Matapos nito, pabagsak na ibinaba ni Angelo ang tawag. Sa loob ng kanyang mansyon sa Forbes Park, napako si Lorraine. Nakadikit pa rin ang telepono sa kanyang tainga. Ang malungkot na ekspresyon ng isang byuda ay naglaho na, napalitan ng isang malamig na titig at isang bahid ng takot na dumaan sa kanyang mga mata. Nagtagumpay ang kanyang plano, ngunit isang nakamamatay na varyable ang lumitaw, at ang varyable na iyon ang maaaring sumira sa kanilang dalawa. Sa loob ng isang masikip at maalinsangan na boarding house sa Sampaloc, Maynila, nilunod ni Angelo ang kanyang sarili sa alak at pagsisisi. Nakakalat ang mga walang lamang bote sa sahig. Amoy alak at kawalan ng pag-asa ang kwarto. Hindi niya maipikit ang kanyang mga mata nang hindi nakikita ang anino ni Clarice. Hindi ang maganda at masayang dalaga na kanyang minahal, kundi ang anyo ng isang taong nilamon ng apoy sa loob ng wasak na sasakyan. Nakarinig siya ng mahinang katok sa pinto, ngunit hindi ito pinansin ni Angelo. Ang pinto na hindi nakakandado ay unti-unting bumukas. Pumasok si Lorraine Valderrama. Nakasuot siya ng isang mamahaling itim na silk dress. Maayos na nakapusod ang kanyang buhok at may manipis na makeup para itago ang pagod. Ang kanyang karangyaan ay hindi akma sa madungis na tanawin sa paligid niya. Wala siyang sinabi. Dahan-dahan siyang naglakad palapit kay Angelo na nakayuko sa ibabaw ng sirasirang mesa. Ipinulupot ni Lorraine ang kanyang mga braso at niyakap ang malapad na likod ng lalaki mula sa likuran. Huwag mo nang parusahan ang sarili mo, Angelo, bulong ni Lorraine. Ang boses niya ay kasing lambot ng pelus. Nangyari na ang lahat. Walang ganang tinabig ni Angelo ang kanyang kamay. Kasalanan ko to, kasalanan nating dalawa. Hindi na tinag si Lorraine. Iniharap niya ang katawan ni Angelo sa kanya, lumuhod, at pinunasan ang mga luha sa magaspang na pisngi ng lalaki gamit ang kanyang malalambot na kamay. Hindi mo kasalanan, hindi ko rin kasalanan. Tadhana ni Clarice na piliin ang landas na iyon. Siya ang unang nagtaksil sa'yo. Ako din pinagtaksilan. Tayo ang mga biktima rito. Naiintindihan mo ba?
Hinila ni Lorraine patayo si Angelo at pinaupo sa gilid ng kama. Umupo siya sa tabi nito at sumandal sa dibdib ng lalaki. Magiging maayos din ang lahat. Nakapag-file na ako ng life insurance claim. Sobrang laki ng halaga, Angelo. Ang lahat ng assets niya, ang mansyon na to, at ang majority shares sa kumpanya. Sabi ng abogado ko. Mamanahin ko ang lahat. Ito na ang pagkakataon nating magsimula ng bagong buhay na tayong dalawa lang. Tinitigan niya ang mga blangkong mata ni Angelo. Ang kanyang boses ay naging puno ng pang-aakit. Maghintay ka lang. Matapos ang 40 araw na babang luksa, magpapakasal tayo. Magiging legal mo akong asawa. Wala nang taguan, wala nang takot. Ikaw ang magiging may-ari ng mansyon, ikaw ang magiging direktor ng kumpanya. Pangako ko yan sa'yo. Sa gitna ng kanyang kalasingan at kawalan ng pag-asa, ang mga salita ni Lorraine ay parang matamis na droga, isang napakayamang kinabukasan, isang maganda at makapangyarihang asawa, lahat ng bagay na hindi niya kailanman inakalang maaabot niya. Nang gabing iyon, sa loob ng madungis na kwartong iyon, ang dalawang tao na pinagbigkis ng kasalanan at ambisyon ay naglunod sa pagnanasa. At nang gabing iyon din, inilagay ni Lorraine ang ilang damit ni Angelo sa isang leather na maleta. Mag-impact ka na, sumama ka na pauwi sa akin. Ang pag-ikot ng kapalaran. Samantala, sa headquarters ng FE sa Camp Crame, hindi mapakali si P.O. Hector Pangilinan. Sinasabi sa kanya ng kanyang kutob bilang isang veteranong investigador na may mali. Nagdesisyon siyang buksan ng palihim ang isang follow-up na investigasyon. Isang espesyal na request ang ipinadala sa punong tanggapan ng Hongqi sa China na humihiling na atasan nila ang kanilang pinakamahusay na mga eksperto upang masusing suriin ang data at mga labi mula sa pagsabog. Halos isang buwan ang lumipas, dumating ang kumpidensyal na ulat mula sa China. Nakakagulat ang resulta. Ang pagsabog ay hindi nagmula sa loob ng battery block. Ipinakita sa pagsusuri ng presyon at init na may isang panlabas na pampasabog, external explosive trigger, na inilagay at na-activate ng mismong malapit sa casing ng battery compartment. Ang trigger na ito ang lumikha ng unang pagsabog na sumira sa protective layer at nag-umpisa ng chain reaction sa mga battery cells na lumikha ng isang impyerno ng apoy, eksakto kung paano ito plinano ng salarin. Kasabay nito, matapos ang ilang araw na pag-crack sa mga security layers, nagtagumpay ang FE Anti-Cybercrime Group, GE, na mabawi ang buong history ng mga mensahe sa Viber at WhatsApp mula sa 4 na taong sangkot. Hindi lamang nila natagpuan ang mga mainit na mensahe sa pagitan ni Ramoncito at Clarice, pati na ang pagmamakaawa ni Angelo, kundi nabunyag din ang sikretong linya ng komunikasyon sa pagitan ni Angelo at Lorraine. Mga mensaheng naglalaman ng mga linyang tulad ng tapusin na natin to, wakasan na natin ang pagod na to, at kailangan nating gumawa ng perpektong aksidente. Nang itugma ito sa forensic report mula sa China, naging isa itong hindi mapapasubalyang ebidensya. Nagsimula nang sumikip ang lambat sa paligid ng dalawang makasalanang magkasintahan, sa oras na nagsisimula pa lamang nilang tamasahin ang kanilang bagong buhay sa marangyang bahay sa Forbes Park. Ang pagtatapos ng palabas. Ang buhay sa loob ng Forbes Park Mansion ay tila isang panaginip na hindi kailanman inakala ni Angelo. Siya, na isang hamak na mekaniko, ay namumuhay ngayon sa sukdulang karangyaan. Natutulog siya sa isang malambot na king-size bed, nagsusuot ng mga branded na damit na binili ni Lorraine, at may suot na mamahaling Swiss watch sa pulso. Ang lahat tungkol kay Ramoncito ay binura at pinalitan ng gamit ni Angelo. Si Lorraine naman, matapos ang ilang araw na pag-arte bilang isang nagdadalamhating byuda, ay bumalik na sa dati niyang sarili, isang reyna na nakakabighani, makapangyarihan at puno ng pagnanasa. Nahulog sila sa tukso na parang mga gamo-gamo na lumalapit sa apoy. Para bang ang mga makamundong kaligayahan ay kaya nitong takpan ang itim na butas ng kasalanan sa kanilang mga kaluluwa. Sa araw, inaasikaso ni Lorraine ang mga dokumento upang kunin ang kumpanya at ang mana. Itinaas niya si Angelo bilang head technician, isang napakabilis na promosyon. Pagsapit ng gabi, ginagawa nilang paraiso ng kasamaan ang mansyon, nagyakapan upang takasan ang katotohanan. Nagsimula na rin silang magplano ng isang malaking kasal, matapos ang 40 araw na babang luksa ni Ramoncito. Ngunit walang tunay na kapayapaan.
Pagsapit ng gabi at nakatulog na si Angelo, bumabalik ang bangungot. Hindi niya napapanaginipan si Ramoncito, kundi si Clarice lamang. Nakikita niya si Clarice na sumisigaw sa gitna ng naglalagablab na apoy. Ang mga mata nito ay nanlilisik na nag-aakusa sa kanya. Naririnig niya ang boses nito na nagtatanong, bakit? Nagigising siyang nakabunghalit, basang-basa ng pawis. Sa mga pagkakataong iyon, yayakapin siya ni Lorraine. Ginagamit nito ang kanyang mainit na katawan at mapusok na halik para ibalik sa realidad si Angelo. Nandito ako, huwag kang matakot. Nasa atin na ang lahat ngayon. Nakikita mo ba? At muling hahayaan ni Angelo ang sarili na malunod sa ulap ng pagnanasa at yaman, pinipilit itaboy ang anino ng babaeng siya mismo ang nagtulak sa kamatayan. Isang madaling araw noong Hunyo, 2 buwan matapos ang pagsabog, ang dalawa ay mahimbing pa ring natutulog pagkatapos ng isang gabing puno ng pagnanasa. Hindi nila alam na sa labas ng matitibay na gate ng mansyon, 12 ng mga tauhan mula sa Criminal Investigation and Detection Group, SID, at ng 8th Special Action Force, DSLE, ang tahimik na pumalibot sa buong bahay. Lahat ng lagusan ay na-block na. Ilef! 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 Ang tunog ng paggiba sa pinto ay parang kulog na bumasag sa katahimikan ng umaga. Napabalikwas ng bangon sina Angelo at Lorraine. Nanlaki ang kanilang mga mata sa takot. Pulis ito. Buksan ang pinto. May search and arrest warrant kami. Bago pa man sila tuluyang mahimasmasan, nagiba na ang pinto ng master bedroom. Pumasok ang mga investigador na nakasibilyan kasama ang mga heavily armed na operatiba ng AC. Nanigas si Angelo. Napaupo siya sa kama, nahulog ang kumot na naglantad sa kanyang nakahubad at nanginginig na katawan. Sa kabilang banda, matapos ang ilang segundong pagkapapanik, naging malamig ang mukha ni Lorraine. Mahinahon niyang hinila ang kumot para takpan ang kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatig ng galit at paghamon. Pumasok si Phil Hector Pangilinan. Walang emosyon ang kanyang mukha. Ipinakita niya ang arrest warrant sa harap nila. Angelo Suarez at Lorraine Valderrama. Kayo ay inaaresto at iniimbestigahan sa kasong murder at premeditated murder sa ilalim ng Article 248 ng Revised Penal Code. Sumama kayo ng maayos. Ang malamig na posas ay ikinabit sa mga pulso ni Angelo. Hindi siya nanlaban kahit kaunti. Nanlupaypay ang buong katawan niya. Ngunit iba si Lorraine, sumigaw siya at matapang na nanlaban. Anong ginagawa ninyo? Anong ebidensya niyo para arestuhin ako? Kakamamatay lang ng asawa ko tapos sinisiraan niyo ako. Ngunit mabilis na napatahimik ang kanyang pagpupumiglas. Ang pag-amin. Sa presinto, magkasabay na ginawa ang 2 interogasyon. Sa kwarto ni Lorraine, napakabigat ng tensyon. Nakaupo siya kaharap si Phil Pangilinan. Ang kanyang tingin ay kasing talim ng kutsilyo. Wala akong kasalanan, panimula niya. Mali ang inaresto ninyo. Kalmadong inilapag ni Phil Pangilinan ang isang bungkos ng dokumento sa mesa. May sapat kaming ebidensya tungkol sa relasyon ninyo ni Angelo Suarez. At ano naman? Isa akong byuda. Siya naman nawalan ng kasintahan. 2 taong naghihirap na nag-aalo sa isa't isa. Anong masama doon, ngisi ni Lorraine? Ebidensya ng inyong mga mensahe sa Viber kung saan pinag-uusapan ninyo ang plano sa paggawa ng isang perpektong aksidente. Kalokohan. Depressed siya nung mga panahong iyon. Kung ano-ano ang sinasabi niya. Sinakyan ko lang ang sinasabi niya para kumalma siya. Ibinaba ni Phil Pangilinan ang huli niyang baraha. Inilapag niya ang forensic report mula sa manufacturer sa ibabaw ng mesa. Paano naman ito? Base sa forensic conclusion, may isang external explosive device na kinabit sa ilalim ng sasakyan. Isang device na tanging isang expert technician lang na gaya ni Angelo Suarez ang makakabuo at makakabit. Nagbago ang mukha ni Lorraine ng isang bahagyang segundo, ngunit mabilis niyang nakontrol ang sarili. Wala akong alam sa device na iyan. Siguradong siya lang ang gumawa niyan dahil sa galit niya kay Ramoncito dahil kay Clarice. Biktima rin ako, pareho ng asawa ko. Kabaligtaran ng babaeng iyon na may pusong yelo, napakaawa-awa ng kondisyon ni Angelo sa kabilang kwarto ng interogasyon. Tuluyan na siyang nawasak.
Ang walang katapusang bangungot na nagpahirap sa kanyang isipan nitong nakalipas na 2 buwan ay hindi na mapawi ng alak o ng pagnanasa mula sa isang kaakit-akit at makapangyarihang babae. Nagsimulang umamin si Angelo. Paos ang kanyang boses. Mahal namin ang isa't isa ni Clarice simula pa nung estudyante siya, panimula niya. Nung panahong yon, mekaniko ako sa isang maliit na talyer malapit sa university niya. Madalas niyang dalhin doon yung luma niyang motor para ipaayos. Maganda siya, mabait. Palagi siyang nakangiti. Ang ngiti niya. Nililiwanagan nito ang buong talyer ko na laging puno ng grasa. Nagmahalan kami. Isang napakatapat na pag-ibig. Pagka-graduate niya, nakakuha ako ng bagong trabaho sa kumpanya ni Sir Ramoncito. At tinulungan ko siyang makapasok doon. Akala ko maganda ang malaking kumpanya at maayos ang environment para sa kinabukasan niya. Hindi ko inakala na ako pala mismo ang nagtulak sa taong mahal ko papunta sa bibig ng leon. Humithit ng malalim si Angelo sa kanyang sigarilyo. Maganda talaga si Clarice. 2 buwan pa lang siya sa trabaho. Nakuha na niya ang atensyon ng matandang Ramoncito na iyon. Tapos na-promote siya bilang personal secretary. Tumaas ang sweldo niya. Nagsimula na siyang bumili ng mga mamahaling gamit. Sabi niya bonus daw yon. Ang tanga ko. Pinaniwalaan ko ang lahat. Hanggang sa isang araw, palihim akong nilapitan ni Lorraine, ang asawa ni Sir Ramoncito. Wala siyang masyadong sinabi, binigyan lang niya ako ng isang flash drive. Sa loob nun, may mga pictures. May videos. Nakikita ko sina Ramoncito at Clarice na naghahalikan sa isang luxury hotel. Parang gumuho ang mundo ko. Nagsimulang mag-text sa akin si Lorraine. Sabi niya nasasaktan din siya, pinagtaksilan din siya. Kinuwento niya ang buhay niya kay Ramoncito. Isang lalaki at babaeng parehong niloko. Na naghanap ng karamay sa isa't isa. Nung una, nagdadamayan lang kami. Tapos isang araw inaya niya akong makipagkita sa isang cave. Umiyak siya. Nung gabing yon, inaya niya akong uminom at nangyari na ang hindi dapat mangyari. Nagkaroon kami ng sikretong relasyon. Hindi yon pag-ibig. Mas parang dalawang nasugatang hayop na pinaghihilom ang sugat ng isa't isa. Kinausap ko ng masinsinan si Clarice. Pinakita ko sa kanya lahat ng ebidensya. Umiyak siya. Lumuhod siya at nagmakaawa na patawarin ko siya. Nangako siyang makikipaghiwalay siya kay Ramoncito, magre-resign sa trabaho. At babalik sa akin. Nagpakatanga ako 2 beses. Pinatawad ko siya. Pero hindi yon ang totoo. Palihim pa rin siyang nakikipagkita sa matandang yon. Sakim ang babaeng yon. Gusto niya ang pagmamahal ko. Pero ayaw rin niyang bitiwan ang marangyang buhay na binibigay ni Ramoncito. At ang mismong nagsabi sa akin nito ay si Lorraine. Sa pagkakataong ito, tuluyan na akong nawasak. Patay na ang pag-ibig ko kay Clarice. Ang natira na lang ay purong galit. Doon na iminungkahi ni Lorraine ang plano niya. Sabi niya, paano kung tapusin na lang natin siya? Hanggat wala na siya sa mundong ito, mapapasa akin ang lahat. Ikaw at ako, magiging atin ang lahat. Nung oras na iyon, nilamon na ng paghihiganti ang utak ko. Tumango ako bilang pagsang-ayon. Napakatalino ni Lorraine. Sabi niya, palalabasin naming aksidente ng isang electric car. Walang maghihinala. Alam niyang expert technician ako. Naiintindihan ko ang mga sasakyan. Inutusan niya akong gumawa ng device para pasabugin ang baterya. Ginawa ko. Palihim kong kinabit sa ilalim ng chassis ng kanyang Honky Either Sham. Ang plano, kinabukasan ng umaga habang papunta siya sa Pampanga sa isang tahimik na bahagi ng highway. I-activate ko ang trigger. Biglang basag ang boses ni Angelo. Walang pigil na tumulo ang kanyang mga luha. Nung araw na iyon, wala akong kaalam-alam na sasama si Clarice sa biyahe. Ang demonyong Lorraine na iyon. Alam niya. Siguradong alam niya. Pero nanahimik lang siya. Wala man lang siyang sinabi sa akin kahit isang salita. Gusto niyang tirahin ng isang bato ang 2 ibon, alisin ang asawa niya. Pati na rin ang karibal niya. Gusto niyang angkinin ako ng buo. Napasubsob si Angelo sa mesa at napahagulgol.
Nung umagang yon, matapos makatanggap ng text mula kay Lorraine na umalis na ang sasakyan, pinindot ko ang buton. Nakaupo lang ako sa kwarto ko at pinatay ang babaeng pinakamamahal ko. Nung nakita ko sa balita na dalawa ang biktima, tinawagan ko siya, sumigaw ako. Pero huli na ang lahat. Lahat ng ito. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Tanga ako, mapaghiganti ako, sakim ako. Karapat-dapat akong mamatay. Pero ang totoong demonyong nagplano nito ay si Lorraine Valderrama. Nakikiusap ako, sir. Pagbayarin niyo siya sa pinakamatinding paraan. Sa korte, gamit ang detalyadong testimonya ni Angelo at ang matibay at siyentipikong ebidensya. Si Lorraine Valderrama, bagamat na natiling matigas ang ulo hanggang dulo, ay hinatulan ng reclusion perpetua ng walang parol, habang buhay na pagkabilanggo, para sa kanyang papel bilang utak sa premeditated murder. Si Angelo Suarez, dahil sa kanyang tapat na pag-amin at kooperasyon sa buong investigasyon, ay hinatulan din ng habang buhay na pagkabilanggo. Salamat sa mga manonood dahil sinamahan ninyo kami hanggang sa dulo ng pagbubunyag ng komplikadong kasong ito dito sa kanal ng Kwentong Krimen. Ang kasong ito ay sarado na, ngunit ang epekto nito ay mananatili. Isa itong matinding babala kung gaano kalakas ang mapanirang puwersa ng kasakiman, puot, at mababang pagnanasa. Nagsimula sa isang trahedyang kwadranggulo ng pag-ibig, Love Square, isang trahedya ang itinulak sa kasukdulan nito dahil lamang sa mga taong hinayaang ang kasamaan ang magdikta ng kanilang landas. Maaaring hindi agad dumating ang katarungan,